Sigurado ka na ba talaga sa sarili mo? I mean, sigurado ka ba sa pagkatao mo? Paano kung buong buhay mo akala mo sigurado ka na pero biglang may darating na isang tao na kukwestiyonin ang lahat ng pagkakakilala mo sa iyong sarili? Isang maganda, nakakatuwang kwento ang pagsasaluhan natin for today's video. Pero bago ang lahat ng yan, nais ko munang humingi ng paumanhin na naman. Kasi yesterday, yung video natin ay na-corrupt. Kaya naman nakita nyo yung video natin ha. Hindi po tugma yung aking bibig sa aking mga salita. Or better yet, hindi ako nagsasalita doon. Parang nag-hi, hello. Nagpapabeauty lang ako sa video na yon kasi nga na-corrupt siya. And kailangan merong video. Baka ma-flag down tayo ni YT. Ganun. So, ayan po. Yun po ang explanation doon. Anyways, wag na nating patagalin. Simulan na natin ang isang napakaganda, nakakatawa, at nakakakilig na kwento. Para sa araw na ito, dito lamang sa Dear Mamma Mia. Marami sa atin ang akala ay kilalang kilala na nila ang kanilang mga sarili. At isa ako sa mga yun. Akala ko sigurado na ako sa pagkatao ko. Pero nagbago ang lahat nang dumating siya. Dear Mamma Mia. Alam mo yung tipo ng gabi na parang walang dapat mangyari tapos biglang magiging masalimuot? Ganon ang nangyari sa akin. Ako si Arvin, isang bakla at medyo chill lang sa buhay ko. Wala akong ini-expect sa birthday party ng boyfriend ko. Pero nagbago ang lahat nang makita ko si Ella, ang nakakatawang kapatid ng boyfriend ko. At ang basag na bote ng alak sa mesa. Ang plano ko lang naman noon ay umupo, uminom ng konti at makihalubilo. Pero syempre, hindi yun ang nangyari. Si Ella, sa halip na simple lang na kumustahin ako, ay tila may kung anong kakaibang plano. Sa sobrang lakas ng hangover ng isang kaibigan ko, ay unti-unti pala akong nahuhulog sa trap ng kalokohan ng kapatid ng boyfriend kong si Marco. Arvin, teka, tulungan mo na muna ako dito. Sigaw niya habang pinipilit ibangon ang sarili niya na hindi na halos makagalaw na para bang isa ng plastic cup na walang lakas. At bago ko pa maintindihan ay naiwan akong nakaupo sa sofa at siya ay parang may superhero energy. Bigla siyang paikot-ikot sa akin habang ako naman ay medyo umiikot na rin ang paningin ko sa nainom kong alak. Pasuray-suray na ang lakad at pag-ikot niya pero tawang-tawa pa rin siya. Alam mo ba kung anong unang reaksyon ko, Mamma Mia? Nagalit. Oo, galit ako. Puno ng inis dahil parang sinasadya niyang idikit ang kaniyang katawan sa akin at nandidiri ako. Pero hindi ko po kayang itanggi na kahit sa inis na yon, ewan ko ba? Nandidiri ako sa sarili ko pero may kakaibang kilig na parang sumisilip noon sa dibdib ko. Inisip ko na lang, baka dahil lasing ka lang naman, Arvin. Kaya ganon. Kinabukasan, nagising ako na parang nakipagbuno sa isang bagyo nung nakaraang gabi. Basa ang buhok ko at may amoy ng alak na hindi ko pa makalimutan. Tiningnan ko si Ella na parang walang nangyari.
habang nagbibihis para sa trabaho. Opo, dun ako nakatulog sa bahay ng boyfriend kong si Marco at nandun din si Ella na kapatid niya. Arvin, seryoso ka ba dun kagabi? Grabe ang ginawa mo ha? Sabi niya. Pero halata sa mga mata niya na may kung anong ngiti siyang itinatago. Hindi ko alam kung anong nangyari kagabi. Ang huling naaalala ko ay yung pag-ikot-ikot niya sa harapan ko. Wala na akong ibang naalala pa. Pero Mama Mia, sa pagkakasabi niya at syempre sa nakita akong reaksyon niya, alam ko na agad, gets ko na agad na meron akong kalokohang ginawa. At hindi ko alam na ang kalokohan pala na yon ay ang magiging dahilan para unti-unti ay lalapit sa akin si Ella at unti-unti kong mapapansin ang charm niya. Mama Mia, pilit akong nagpaparamdam sa kanya ng inis ko. Pero bawat comment niya, ewan ko ba natatawa din ako. At sa bawat pagtawa niya, parang may kakaibang init na dumarating sa dibdib ko. Ano ka ba, Arvin? Hindi ka dapat makaramdam ng ganyan sa kapatid ng boyfriend mo. At babae pa talaga ha? Hello girl, hindi kayo talo, babae ka. Paulit-ulit kong sabi sa sarili ko. Lumipas ang ilang araw at hindi ko maiwasang isipin si Ella. Ang dating annoying na kapatid ng boyfriend ko na unti-unti ko pong nakikita sa ibang perspektibo. Minsan Mama Mia, sabi niya sa akin, Uy Arvin, alam mo kung naging lalaki ka lang, siguro kabilang ka pa rin ng pamilya namin. Pero hindi na kuya ko ang karelasyon mo, kundi ako na. Excuse me, babae ako, sabi ko sa kanya. Sigurado ka ba? Babae ka talaga? Wala ka bang natatandaan nung gabi ng birthday ni kuya? Mama Mia, wala talaga akong natatandaan. Hindi ko alam kung niloloko niya lang talaga ako o meron talaga akong ginawang kalokohan. Pero kapag tinatanong ko siya ay lagi naman niyang sinasabing wala. Lagi naman ang sinasabing joke lang daw. Tapos yung paraan ng kanyang pagtawa, para bang umiikot-ikot sa isipan ko. Para bang paulit-ulit sa utak ko na parang nahihypnotize ako. Isang gabi nagulat ako nang mag-text sa akin si Ella. Hi Arvin, gusto mo bang pumarty mamaya? Promise, hindi ko gagawin yung ginawa natin noon dun sa birthday ni kuya. And promise, hindi kita pipiliting uminom. Konti lang. Mama Mia, inis na talaga ako. Sa totoo lang, natatakot ako kung ano ba talaga ang ginawa namin, pero at the same time, na-curious din ako. Alam mo ba kung anong nangyari? Hindi ko siya matanggihan. Hindi ko alam kung galit ba ako o kilig ang nararamdaman ko habang siya ay lumalapit-lapit sa akin sa bawat pagkakataong makita at makuha niya. Hindi ko alam kung bakit pero tuwing nakikita ko si Ella, ay tila parang may magnetic force siya sa akin. Sa isang simpleng pagtulong sa kanya sa pag-aayos ng sala para sa party, nagkakabuhol ang mga kamay namin. Literal at metaphorical. Arvin, baka naman masyado ka ng close dyan. Baka mapilitan kang umakyat sa sofa. Pabiro niyang sabi. Ha? Ako? Di naman eh. Nag-a-adjust lang naman ako. Tsaka, bakit naman ako aakyat sa sofa? Sabi ko sabay tawa pero halata sa katawan ko na medyo nanginginig na.
Hindi ko maipaliwanag kung nanginginig ba ako dahil sa excitement o dahil sa ibang pakiramdam. Sigurado ka? Hindi mo na ako tatakasan ulit? Tatakasan? Ulit? Bakit? Kailan ba kita tinakasan? Wala lang. Secret. Tsaka na kapag naaalala mo na, sabi niya. Tapos may sandaling nananatili kaming magkatabi sa sofa. Halos magkadikit na ang mga tuhod naming dalawa. Nakatingin siya sa akin na para bang may sinasabi siyang hindi niya kayang bigkasin. Ako naman, Mama Mia, nagkukunwari akong magmukhang cool na parang walang nangyayari. Na parang hindi ako apektado sa paglalapit naming dalawa. Pero ang dibdib ko parang may sariling buhay. Okay, Arvin, pero wag kang gagawa ng kalokohan ha? Sabi niya. Ano? Anong kalokohan? Wag kang gagawa ng kalokohan na hindi mo kayang panindigan. At halos hindi ko marinig ang kaniyang boses. Pakiramdam ko ay may halo yung lambing at may halong tamis. Wala naman akong ginagawang kalokohan na. Sure ka ba? Alam mo, kapag nalaman ni Kuya yung ginawa mo, ewan ko kung anong mangyayari. Pero for me, meron din namang mga taong matutuwa. At ano ba talaga ang ginawa ko? Pinaglololoko mo ba ako? Pinagtitripan mo ba ako, Ella? Nope, hindi kita pinagtitripan. Sabi niya. At noon ay napasimangot na ako. Kinalikot ko ng kinalikot ang utak ko, Mama Mia, para malaman kung ano ba talagang ginawa ko pero wala talaga akong mahagilap. Joke lang yun, ano ka ba? Ikaw naman masyado kang tense, sabi niya. Ilang araw ang lumipas at tila ba nagiging ritual na magkausap kaming dalawa ni Ella, tapos pinagtitripan din niya ako. Hindi ko na nga napapansin, Mama Mia, na sa tuwing pumupunta ako sa bahay nila, si Ella pa ang lagi kong nakakasama at nakakausap kesa sa boyfriend kong si Marco. Si Marco kasi laging umaalis, naglalaro ng basketball o di kaya naman ay nasa trabaho. Minsan naiinis na nga ako sa kanya kasi parang wala na siyang time sa akin. Pero sa totoo lang, napapawi naman ng kapatid niyang si Ella ang inis ko. Ewan ko ba kung bakit kahit puro kalokohan lang si Ella, natutuwa po ako sa kanya. Na-e-enjoy ko po siyang kausap. Na-e-enjoy ko po siyang kasama, Mama Mia. Parang laro ang lahat sa amin, pero isang klase ng laro na nakakakilig. Isang araw, inaya niya ako sa isang coffee shop meet-up. Ano naman gagawin ko doon? Magde-date tayo. What? Magde-date? Yoko nga. Grabe ka naman, Arvin. Sisterly date, 'di ba? Kasi girlfriend ka ng kuya ko. So dapat lang mas makilala kita at mas makilala mo ko. Sige ka, ayaw pa naman ng mga magulang ko na magkaroon ng jowang bakla si kuya. Ayaw mo bang may kakampi sa bahay? Sige na nga, sabi ko na parang napipilitan lang. Pero, ang totoo, Mama Mia, hindi naman po talaga ako napipilitan. Ang totoo nag-e-enjoy naman din talaga akong kausap at kasama si Ella. Pag meet up namin sa labas ay pilit ko pong iniiwasan ang panloloko at paglalandi niya sa akin. Pero siya, mukhang nag-e-enjoy siya sa bawat pagsubok ko na iwasan ang panlalandi niya. Arvin, seryoso ka ba? Bakit parang lagi kang umiiwas sa akin? Don't tell me affected ka sa beauty ko, ha? Excuse me, di ako affected sa'yo. Talaga ba?
Bakit parang ayaw mo kong makita at makausap? You know what? Ang tagal ko nang nag-iisip na ano kayang feeling kapag may sister ka. Alam mo naman, dalawa lang kami ni kuya. Kaya iniisip ko na magkaroon ng ate. Dati iniisip ko talaga na kapag nagka-girlfriend ang kuya ko, gagawin ko talagang ka-close ko. Na mas close pa kaming dalawa kaysa sa amin ni kuya. Kaso, ikaw ang una kong nakilala bilang girlfriend niya. Kaya lang parang ayaw mo naman akong kausap at kasama. Sabi niya na nagtaas pa ng kilay na para bang detective na may sariling plano at laro. Ano? Hindi naman kita iniiwasan. Busy lang ako, sabi ko sabay tawa ng pilit. Para pigilan ang kabang unti-unting namumuo sa aking dibdib. Mama mia, bakla kasi talaga ako. Bakla, 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 bakla. Pero bakit ako nakakaramdam ng ganito kay Ella? At sa lahat ng mga babaeng nakilala at naging kaibigan ko, kay Ella lang po ako naaapektuhan ng ganito. Hanggang sa isang hindi inaasahang sandali, ay bigla niyang ginalaw ang kamay niya sa mesa at bahagya itong dumampi sa kamay ko. Never ko pong naranasan ng ganito sa kahit na sino. Noong magdapo ang mga balat namin, ay para po akong nilamon ng kuryente at init. Ang dating inis ko, ang dating kunwari hindi ko nagugustuhang paglapit niya, ay unti-unting nagiging curiosity at kilig. Kilig na hindi ko maipaliwanag. Kuryosidad na iniisip ko, bakit ako nakakaramdam ng ganito? Hindi ko po maiintindihan ang sarili ko. Hanggang sa dumating ang party, birthday party ulit. This time, sa isa sa mga mutual friends namin ng boyfriend ko. Habang nag-iinom kami, ay nandoon din pala si Ella. Invited din pala siya, Mama Mia, bilang kaibigan nga siya ni Marco. At kakilala niya yung may birthday na kaibigan ng kuya niya. Si Ella noon ay tila may sariling mundo. At ako, hindi ko alam kung bakit sa dami ng tao doon, ang dami-dami pang mga boylet na ang gagwapo. Pero parang si Ella lang ang napapansin ko. Parang gusto kong mapabilang sa mundo niya. Ewan ko kung bakit kahit ang corny-corny ng jokes niya, napaka-effortless para sa kanya na patawanin ako. Nung tawang-tawa ako sa mga jokes niya, Mama Mia, ay nakita kong hindi naman ganun katawa yung iba. Bakit parang ang OA yata ng reaksyon ko? At sa bawat paglapit niya sa akin, ay tila ba ramdam ko maging ang galaw ng hangin. Sa isang pagtigil ng tugtog, ay pareho kaming nasa dance floor. Nakatayo at magkatabi. Nagpapalit noon ng tugtog at nagsasayawan na ang lahat dahil medyo nakainom na ang mga attendees nung party na yon. Pero kahit ang dami naming nakatayo, pakiramdam ko, parang presensya lang ni Ella ang naramdaman ko. Parang kaming dalawa lang ang nakatayo sa gitna ng dance floor. Arvin, ikaw talaga ha? Sabi niya sa isang boses na malambing at tila ba nakikipag-flirt sa akin. Ha? Anong ako talaga? Tanong ko sabay tawa na nagkukunwaring wala lang pero ramdam ko ang kakaibang tensyon ng hangin. Nagmamaang-maangan ka pa? Kanina ka pa tingin ng tingin kaya sa akin. Kung hindi ka lang jowa ng kuya ko, iisipin kong may gusto ka sa akin. Sabi niya sa isang mahinang boses na para bang ayaw niyang may makarinig na iba. Hindi ko alam kung magagalit ako sa panunukso niya, kikiligin ba ako, pero ang totoo naku-question ko ang sarili ko. Oo nga no, kasama ko naman si Marco. Asa na nga pala yun?
Sabi ko sa sarili ko habang lumingon-lingon at hinahanap ang presensya ng boyfriend ko. Pero ayun siya, kasama ang mga ka-teammates niya sa basketball, nag-uusap at nagtatawanan sila. Na para bang hindi man lang niya pinapansin ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Pero imbis na mainis kay Marco dahil hindi niya ako pinapansin, ay parang lihim pa akong nagpapasalamat sa ginagawa niya dahil may oras akong makausap ang kaniyang kapatid. Nung una kaming magkakilala dati ni Ella, Mama Mia, ay inis na inis talaga ako sa kanya. Dahil kita ako talagang may pagkamalandi siya. Yun bang may pagka-flirt? Ayoko pa naman sa mga babaeng ganon. Kasi 'di ba, paano na lang mananalo ang mga baklang katulad ko kung ang mga babae ay flirt? Siyempre, ang pipiliin ng mga lalaki, ng mga straight na lalaki, yung mga babae. Kaya paano pa ako magkakaboylet, ano? Pero habang nagkakalapit at nagkakausap kaming dalawa ni Ella, ay unti-unting napapalitan ng inis ko ng interes. Mama Mia, dahil sunod-sunod yata ang birthday ng mga kaibigan namin, ay may isa pang party kaming dinaluhan. At sa party na yon ay nagkaroon ng matinding drinking game. At syempre kapag merong ganon, hindi talaga mawawala ang kalokohan. Ako, nung mga panahon na yon, lasing na. Si Ella, lasing na rin pero parang kontrolado pa naman niya ang kaniyang sarili. Nung mga panahon na yun ay halos babae lang kaming nandun. At mga binabae, oo na, sige na. Walang masyadong lalaki dahil kaibigang babae ko ang may birthday noon. Nagpilit lang talaga si Ella na sumama. Pagkatapos, habang nagkakaroon ng kasiyahan dahil sa drinking game, ay pinilit ako ni Ella na gawin ang mga nakakatawang challenges. At sa bawat tawa at halakhak ay naramdaman ko ang pamumuo ng kakaibang init sa loob ko, Mama Mia. Arvin, hindi ka nalalapit sa akin, ha? Promise? Pabirong sabi niya habang tinatamaan ng kaniyang kamay ang braso ko. Ewan ko, siguro dahil na rin sa impluwensya ng alak, ay iba-iba na ang mga nasasabi ko. Ewan, baka hindi ko kayaning lumayo sa'yo. Sabi ko sabay tawa na parang hindi ko alam kung nagbibiruan lang ba kami o may totoong sparks na namamagitan sa aming dalawa. Uy kayo, bakit ang sweet nyo, ha? Kung hindi ka lang talaga bakla, Arvin, iisipin kong may relasyon kayong dalawa ni Ella. Biro sa amin ni Jane na yung kaibigan kong nag-imbita sa akin sa party na yon. Ano ba kayo? Sister ko lang tong si Arvin. Right, Arvin? Biro naman ni Ella na nag-beautiful eyes pa talaga sa akin. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ganon ang epekto ni Ella sa akin. Pagkatapos noon, inisip ko, iiwasan ko na si Ella. Mukhang may panganib siyang dala eh. Mukhang magkakaroon pa yata ako ng malaking issue sa buhay ko. Makalipas ang 3 araw, ay pinuntahan ko si Marco sa practice nila sa basketball. Dinalhan ko siya ng tubig. Nung nakita niya ako, ewan ko ba, pero nakakita ako ng pagkainis sa kaniyang mga mata. Hi babe, dinalhan kita ng tubig, sabi ko sabay abot ng bottled water. Nag-abala ka pa? Bakit ka nandito? Tanong niya, nga para bang naiinis sa presensya ko. Alam mo naman kung bakit ako nandito, para suportahan ng babe ko. Pwede ba, Arvin? Huwag kang masyadong malandi dito, oh. Ang dami kong mga kasama. Marco naman, di ba dati ayos nang naman sa'yo na malaman nilang may relasyon tayo? Bakit ngayon parang nag-iba? Ewan, sige dyan ka na, papractice pa kami. Sabi niya at hindi man lang dinala yung bottled water na iniwan ko.
Ewan ko Mama Mia pero parang naiinis sa akin si Marco. Hanggang isang araw, pumunta ulit ako sa bahay nila. Naglalaro kami ng board games kasama ang mga kaibigan ni Marco. Inis ulit si Marco sa akin nung dumating ako pero wala na siyang choice dahil nandun na ako at nakita na ako ng mga kaibigan niya. Simple lang dapat ang larong iyon. Pero Mama Mia, dumating bigla si Ella at sumali sa board game. Ewan ko nung sumali siya ay nagkaroon ng kakaibang sigla sa aking puso at tila hindi na lang simpleng board game ang nangyayari. Uy, Arvin, wag kang mag-cheat ha. Alam mo namang mahilig ako sa justice. Biro niya habang nakangiti ng malandi sa akin. Natakot pa ako nung mga panahon na yon baka mainis si Marco. Pero nung tignan ko si Marco ay hindi naman siya sa akin nakatingin kundi dun sa kapatid ni Jane. Sa kapatid ni Jane na isang babae. Nainis ako Mama Mia. Pero nilapitan ako ni Ella. Huwag kang mainis, para ka namang walang ginagawang ganyan. Gulat na gulat ako sa sinabi niya. Ano? Anong walang ginagawang ganyan? Bakit ano bang ginawa ko? Joke! Sige na, laro na tayo, sabi niya. At habang naglalaro, hindi ko sinasadya na mabangga ang kamay niya. O baka naman sinadya niya. Hindi ko alam. Ang naramdaman ko ay medyo nanginginig at bigla akong napapatingin sa kaniyang mga mata. Oops, sorry. Sabi ko, pilit. Pinapastedy ang cool ko. Pero ramdam ko talaga na parang may init at tensyon sa pagitan naming dalawa. Sure? Sorry talaga? Sabi niya sabay ngiti na parang alam niya ang pinipilit kong itagong nararamdaman. Tawanan lang dapat yun pero sa loob ko may kakaibang kilig na tumatama. Ang dating galit at inis na nararamdaman ko sa kanya ay parang nagiging laro ng puso at isip. Mama Mia, tuwing gabi, naiinis ako. Dahil imbis na si Marco ang iisipin ko bago ako matulog, ay bigla-biglang sumasampa at sumusulpot ang pagmumukha ni Jane. Ang pagmumukha ni Ella maging sa mga panaginip ko. Naiinis na talaga ako. Kinabukasan nagkita kami sa coffee shop para sa isang pag-uusap bilang meron kaming iso-surprise na kaibigan naming magbe-birthday. Mama Mia, ang dating normal na pag-uusap namin. Pakiramdam ko ngayon ay tila naging kampante na kami na liliit ng liliit ang distansya sa pagitan naming dalawa. Oy Arvin, napapansin ko parang hindi ka na naiinis sa akin. Nakapansin ko parang natutuwa ka na sa presensya ko sabi niya. Talaga? Feeling mo lang yun? Di totoo yun? Sabi ko sabay tawa na pilit itinatago ang kabang nararamdaman ko sa aking dibdib. Ngunit habang nag-uusap kaming dalawa, may konting komento siya na nagpa-flutter ng puso ko. Baka naman gusto mong umupo dito? Baka naman gusto mong mas malapit sa akin kasi may pag-uusapan tayo, 'di ba? Sabi niya sabay nakangiti. Hindi ko alam kung paano ko hinarap yon at kung paano ko tinanggap ang mga birong iyon. Hindi ko maintindihan noon ng sarili ko, Mama Mia. Pilit kong inaalala ang mga nangyari sa birthday party ng kapatid niyang si Marco. Yung habang umiinom kami, yung habang si Ella ay nalalasing na at unti-unti nang naging flirtatious sa dance floor. Yung habang nag-uusap kami hanggang sa naramdaman ko ang kaniyang pang-iinis sa akin. Hindi ko alam kung paano ko natatanggap ang mga ganon.
Dati-rati kapag may mga babaeng nang iinis sa akin at sinasabihan akong gwapo, talagang binabastos ko, Mama Mia. O kung hindi naman binabastos, hindi ko na pinapansin. Pero bakit hindi ko yun nagagawa kay Ella? Bakit kahit tahasan na niya akong iniinis o inaakit, imbis na lumayo ay tila mas lalo pa akong lumalapit sa kanya? Dapat ko na tong pigilan. Dapat ko na tong tigilan dahil hindi na ako ito. Ako si Arvin, pusong babae ako. Lalaki dapat ang nagugustuhan ko. Lalaki dapat ang minamahal ko. Pero bakit ganito? Bakit iba ang nararamdaman ng puso ko? Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Mama Mia. Uy, ayos ka lang? Tanong ni Ella sa akin habang nasa malalim akong pag-iisip at pagmumuni-muni. Ella, may tanong ako. Sana wag mong sagutin ng pabiro at wag mong idaan sa kalokohan. Sana sabihin mo sa akin ang totoo, ha? Ano naman yun? Ella, meron kasing nawawala sa alaala ko. Nawawala? Bakit? May amnesia ka na? Sabi ko naman, wag mo akong sagutin ng kalokohan. Sorry na. Ano nga pala yung nawawala sa alaala mo? Yung party ng kuya mo? Ang huling naaalala ko, yung sumasayaw-sayaw ka at umiikot-ikot at sinasaway kita. Yun lang. Wala na akong ibang maalala pa. Yun ba? Mama Mia, nakita ko ang pagkabalisa sa mukha ni Ella. Hindi ko alam kung bakit siya nababalisa nung mga panahon na yon. Pero agad din naman siyang nakabawi. Wala yun. Wala na rin ako maalala. Parang nakatulog na yata din ako. Tapos kinabukasan pagising ko tulog ka pa. Naligo na lang ako kasi kailangan ko pang gumayak papuntang trabaho. Pero Ella, bakit simula noon ay parang palagi mo na akong binablackmail ng isang bagay na hindi ko alam? Ano ka pa naman, Arvin? Joke lang naman yun. Parang hindi ka pa nasasanay sa akin. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin iyon. Mukhang may tinatago yata si Ella sa akin. Mukhang may hindi siya sinasabi. Sigurado ka ba na wala kang natatandaan? Wala nga, Arvin. Pwede ba? Huwag mo nang isipin yung mga bagay na ganyan. Kinabukasan, Mama Mia, ay nagulat ako nang makatanggap ako ng text mula kay Ella. Arvin, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, okay? At pasensya ka na kung binibigyan kita ng dahilan para mag-overthink. Wala akong tinatago sa'yo. Sorry gusto ko lang talagang arukin yung intention mo sa kuya ko. Mama Mia, wala akong naisagot doon sa text message ni Ella sa akin. Lumipas ang mga araw. Hindi na kami nagkikita ni Ella dahil sa mga panahon na to ay sobrang naging busy na ako sa trabaho. At ang alam ko ay ganun din si Ella. Busy din siya sa trabaho niya. Marami raw talaga siyang sinasubmit na mga reports ayon kay Marco. Isang araw, Mama Mia, pumunta ako sa bahay ni Ella dahil gusto kong sorpresahin si Marco. Monthsary kasi namin yon. 9th monthsary naming dalawa. Ako talaga ang nagre-regalo sa amin. Well, tanggap ko naman yun. Ako yung bakla, 'di ba? Ganun naman talaga sa relasyon ng isang bakla at lalaki. Yung bakla ang effort kong effort. At yun ang ginagawa ko sa relasyon naming dalawa ni Marco. Pagdating ko doon ay wala si Marco. Naiwan na yung mama niya.
Sino hinahanap mo? Si Ella? Po? Ah, yes po, sabi ko. Hindi pa kasi maamin-amin ni Marco sa mga magulang niyang tungkol sa amin. Kaya nga dati, kapag pumupunta ako sa bahay nila, ay gusto niyang i-timing ko na nandun ng kapatid niya. Parang isipin ng mga magulang niya, si Ella ang pinupuntahan ko. Wala si Ella May lakad, pati na rin si Marco. Pero pauwi na rin yung mga yon. Gusto mo bang hintayin? Wag na lang po. Salamat po, tita. Sabi ko. Nung papalis na ako ay kasalubong ko sa daan si Marco. Oh, anong ginagawa mo dito? Happy Mansari, babe. Babe? Gulat na gulat ako nung may babaeng sumingit mula sa kanyang likuran. Anong babe? Marco? Bakla ka? Han, hindi. Ganyan lang talaga yun si Arvin, mapaglaro. Mama Mia, nainis ako sa narinig ko. Han? Tapos Arvin ang tawag sa akin ni Marco? Marco, sino siya? Tanong nung maarte at mahaderang babae na ang tinutukoy ay ako. Best friend niya ng kapatid kong si Ella. Bakit kanya tinatawag na babe? Kasi, ganyan talaga ang biruan nilang dalawa ng kapatid ko. Bakla kasi yan si Arvin sabi ni Marco. Hoy bakla, wag na wag mong tinatawag na babe ang boyfriend ko ha? Mama Mia, napakasakit marinig ang bagay na yon. Tinitigan ko si Marco. Gusto kong maiyak nung marinig kong may iba pala siyang girlfriend. Hindi pala siguro dahil hindi matanggap ng mga magulang niya na magkakaroon siya ng girlfriend na bakla. Hindi pala siguro dahil ayaw niya na pag-usapan at pagkwentuhan kami ng iba kaya hindi niya pinapublic ang relasyon namin. Kundi dahil meron pala siyang ibang girlfriend at sa mukhang palakapang naka-makeup na to. Excuse me, wala kang karapatang pagbawalan ako, sabi ko. Meron. Boyfriend ko si Marco. At 'di ba, kaibigan ka lang ni Ella? Know your place, bakla? Sabi niya na tumataas-taas pa ang kilay niya. Mama Mia, kung eskandalosa lang talaga akong bakla, baka nahila ko na ang uso ng babaeng mahadera na yon at naitapon ko na sa kanal kung saan siya nababagay. Pero dahil sa sobrang sakit na ng nararamdaman ko, ay umalis ako sa harapan nila. Pagkatapos nung makalayo ako, ay tinapon ko sa basurahan yung surprise gift ko sana kay Marco sa 9th monthsary naming dalawa. Pagkatapos nun ay tinext ko si Marco. Manloloko ka, walang hiya ka. Sinungaling, sabi ko. Pero wala akong natanggap na reply mula kay Marco. Parang wala lang sa kanya ang lahat, Mama Mia. Parang wala lang sa kanya na nasaktan niya ako. Na harap-harapan akong ininsulto nung babaeng palaka na yon. Iyak ako ng iyak. Kinagabihan ay may tawag ng tawag sa cellphone ko. Hindi ko yon binubuksan, di ko tinitignan dahil ang akala ko si Marco. Ang akala ko tsaka pa siya magpapaliwanag. Ang akala ko uutuin niya ako. Ang akala ko lalambingin niya ako kahit hindi totoo. Kaya hindi ko tinitignan yung cellphone ko. Pero makalipas lang ang 2 oras ay may kumatok sa bahay namin. Arvin, andito si Ella, hinahanap ka. Sabi ng mama ko. Lumabas akong naka-pek-pek shorts at naka-spaghetti strap. Anong ginagawa mo dito?
Pinapunta ka ba ng kuya mo dito? Hindi. Bakit naman niya ako papupuntahin dito? Bakit ka nga nandito? Bakla, mag-ayos ka. Alis tayo. Ayoko, wala ako sa mood. Sige na. Total Saturday naman bukas. Walang pasok, di ba? Tapos holiday pa sa Monday. Alis tayo, sige na bakla. Saan naman tayo pupunta? Magbatangas tayo. Sino kasama? Tayong dalawa lang. Yoko nga, baka isipin nila jowa kita, no? Bakit di mo sasama ang kuya mo? Bakit mo ba kasi pinagpipilitan yung sarili mo kay kuya? Excuse me, Ella. Hindi ko pinagpipilitan ang sarili ko sa kuya mo. Nagkaroon kami ng mutual understanding hanggang sa nagkaroon kaming dalawa ng relasyon. Oo, magkarelasyon kayo ni kuya. Pero bukod sa panlilibre mo sa kanya, bukod sa pagbibigay mo ng mga regalo sa kanya, ano pa bang ginagawa ninyong dalawa? Don't tell me na may nangyari sa inyo, ha? Tanong ni Ella na tila ba iniinis pa ako. Doon ko napagtanto, Mama Mia. Oo nga pala. Wala nga palang nangyayari o nangyari sa amin ni Marco. Hindi katulad ng mga dati kong ex na merong mga halikan man lang, hawakan man lang, may mga ganun lang. Pero kay Marco wala. Doon ko napagtanto na parang ginagamit lang yata talaga ako ni Marco. Umiyak ako ng umiyak. Uy bakla, tumigil ka nga dyan sa pag-iyak mo. Baka isipin ng mama mo, inaaway kita eh. Inaaway naman talaga ako ng pamilya nyo. Excuse me, kuya ko lang may kasalanan sa'yo, hindi ako. At saka bakit mo ba iniisip na magkakatuluyan kayo ni kuya? Lalaking lalaki yun. Manggagamit kayo? Kuy, hindi ako manggagamit bakla. Andito nga ako para damayan kita eh. Ayoko nga na ikaw ang dadamay sa akin. Naaalala ko lang kuya mo sa'yo eh. Talaga ba? Naaalala mo si kuya? Oo. Kaya umalis ka na. Muwi ka na dun sa inyo. Kausapin mo yung mukhang palakang girlfriend ng kuya mo. Tawa ng tawa si Ella. Oh, bakit ka natatawa dyan? Alam mo kasi pareho tayo. Pareho tayo ang tingin dun sa babaeng yun, mukhang palaka. Ang laki-laki ng uso, hirap siguro yung kumain, sabi niya. Ang sarap hilahin kamo, sabi ko naman at nagtawanan kaming dalawa. Sige na, samahan mo na ako. Ayoko sabi, umuwi ka na. Sabi ko at tumalikod at dumiretso sa kwarto ko. Pero Mama Mia, nagulat ako sa sumunod na ginawa ni Ella. Sumunod kasi siya sa akin sa loob ng kwarto ko. Uy, anong ginagawa mo dito? Sabi ko sa'yo, diba, dadamayan kita. Kung ayaw mong samahan ako papuntang Batangas, di samahan na lang kita dito sa loob ng kwarto mo. Umalis ka nga dito. Kwarto ko to. Personal space ko to. Walang personal sa akin. Kaibigan kita. Natouch naman ako sa sinabi ni Ella, Mama Mia. At doon ay umiyak ako sa kanya. Sinabi kong hindi naman ako sigurado kung ang masakit sa akin ay yung ginawang panluloko ng kuya niya o yung pride ko na tinapak-tapakan niya sa harap ng pangit na mukhang palakang babaeng yon. Naiintindihan kita bakla. Ako din naman niloko na rin ako ng dati kong naging jowa. At dahil doon ay nagkausap kaming dalawa. Almost madaling araw na nung sinabihan ko siyang, handa ba ang mga gamit mo? Tara, overnight tayo sa Batangas. Oo ba? Alam mo namang on the go ako lagi, di ba? Sige na, maganda ka na ng gamit. Dadaanan na lang natin sa bahay namin yung mga gamit ko. Don't worry, nakalagay na yun sa bag. Handa ako sabi niya. Pagkatapos nun ay tinulungan niya akong mag-empake. Sabay pa kaming pumili ng mga swimsuit na isusuot naming dalawa.
Ano? Gagamit ka ng swimsuit ko? Wala kasi ako ng ganito. Sige na, pahiram. Dadamayan na nga kita dyan sa broken heart mo eh. Sabi niya. Kaya ayun, nagdala ako ng 4 na pirasong swimsuit dahil doon na lang daw namin isusukat. Pagdating namin sa Batangas, Mama Mia, ay nagulat ako dahil iisang kwarto lang ang kinuha ni Ella. Bakit gusto mo pa ng 2 kwarto? Mahal dito. Tapos 'di ba? 2 naman yung bed at saka pareho naman tayong babae, right? Oo na, sige na, sabi ko na lang. Mama Mia, nag-enjoy talaga kami sa Batangas. Nag-party kami at uminom ng uminom. Kinabukasan nung magising kami ay nasa magkabila ang kama kaming dalawa. Tawa siya ng tawa dahil sa mga kalokohang ginawa namin. O ano, uwi na tayo? Ayos ka na? Tanong niya. Di pa ako ayos. Pwede bang mag-extend tayo? Total, wala namang pasok bukas kasi holiday, di ba? Kaya ayun, nag-extend kaming dalawa ayon na rin sa aking mungkahi. Pero kakaiba ang gabi na yon, Mama Mia. Kung nung nakaraang gabi ay party kami ng party, tawanan ng tawanan, iba naman sa gabing ito. Kasi uminom lang kaming dalawa sa loob ng hotel room namin. Pagkatapos, nagkwentuhan. Hanggang sa namalayan ko na lamang na lasing na kaming dalawa at magkadikit na pala ang mga katawan namin. Kwento siya ng kwento. Tawa siya ng tawa. Pero Mama Mia, ewan ko kung dala ng alak. Bigla ko na lang siyang hinalikan. Nagulat siya. Tinitigan niya ako. Akala ko aalis siya, Mama Mia. Pero may ikinumpisal siya sa akin. Arvin, gusto mo bang malaman kung anong nangyari nung birthday ni Kuya? Tanong niya. Sabi mo wala. Sabi mo wala kang maalala. Hindi totoo yun. May nangyari sa atin nung gabing yun, Arvin. What? Gulat na gulat kong tanong. Oo. Inisip ko, baka dala lang ng kalasingan. Kaya inisip ko charge to experience na lang yun. Pero may nangyari sa atin. Pagkasabi niya noon ay biglang uminit ang pakiramdam ko. Tsaka hinawakan niya ang kamay ko at hindi na ako nakapagpigil pa, Mama Mia. Niyakap ko siya. Pagkatapos ay hinalikan at siniil ko siya ng malalalim at maiinit na halik sa kaniyang labi. Ewan ko kung dahil sa alak pero wala akong naramdaman na pandidiri sa kanya nung gabing iyon. Hanggang sa namalayan ko na lang na pareho na palang wala na kaming mga saplot ni Ella at nasa ibabaw na kami ng kama. Di ko alam kung paano ko nalaman kung paano gawin ang mga bagay na yon dahil all my life, bakla po ako. Hindi pa po ako nagkaroon ng karanasan sa babae. Correction. Meron na pala pero hindi ko maalala dahil yata sa kalasingan o dahil yata sa pandidiri kaya yung utak ko na ang pilit na lumilimot noon. Pero sa gabing iyon sa Batangas, hindi pa naman ako sobrang lasing. Tandang-tanda ko pa lahat ng ginagawa namin. Ramdam na ramdam ko pa yung init ng katawan ni Ella. Bawat haplos, bawat yakap, bawat halik, at bawat pagkakataon na nagiging isa ang mga katawan namin, lahat yun ay tandang-tanda ko. Hindi ko lubos maisip na ma-enjoy kung kasama ang isang babae sa kama. Nung matapos na kami ay agad nakatulog si Ella sa balikat ko. Kinapa ko ang puso ko, Mama Mia. Kung meron bang pagsisisi,
Wala naman akong naramdaman na kahit na anong pagsisisi. Tinanong ko ang sarili ko, ano ba talaga ako? All my life akala ko bakla ako. All my life akala ko lalaki lang ang gugustuhin kong makasama sa kama. Pero heto ako ngayon. Hubot-hubad, katabi ang isang babaeng wala ring kahit na anong saplot. At katatapos lang na maging isa ang mga katawan naming dalawa. Naguguluhan na ang isip ko. Masakit na ang ulo ko sa pag-iisip kung ano ba talagang nangyayari sa pagkatao ko. Yun ang nakatulugan ko, Mama Mia. Nung magising ako ay wala na sa tabi ko si Ella. Nakakumot ako. Nung tignan ko ang sarili ko sa ilalim ng kumot ay nakahubot-hubad ako. Kaya sigurado akong hindi lang panaginip ang nangyari sa aming dalawa. Sigurado akong totoo iyon. Pag bangon ko ay wala si Ella sa kwarto. Wala rin ang gamit niya. Inisip kong baka iniwanan na niya ako at nauna na siyang umalis. Pero pagbaba ko, Mama Mia, ay nakita ko siya sa may lobby ng hotel. Tagal mo namang bumaba, bakla. Tara na, breakfast na tayo nang makauwi na. 12 pa naman ang check-out ah. Bakit ang aga mong umalis? Ayaw mo pang mag-check-out? Sige, mauuna na ako sa'yo pagkatapos nating mag-breakfast ha. Kasi may emergency sa office. Di ba holiday ngayon? Walang pasok? Oo nga, pero pinatawag kami. May malaking client kasi bukas, kaya kailangan nang matapos yung presentation na yun. So, dediretso ka ng office? Oo, dediretso na ako. Pumasok kami sa restaurant ng hotel na yon, kumain ng breakfast. At pagkatapos ay nagpaalam na siya sa akin. Bye bakla, kita na lang tayo. Bye-bye, sabi niya sabay beso sa akin. Bakla ulit ang tawag niya sa akin. Gusto ko sanang tanungin kung bakla pa rin ba ang tingin niya sa akin pagkatapos na may mangyari sa aming dalawa, pero natakot ako, Mama Mia, at nahiya akong magtanong sa kanya. Kasi para sa kanya parang wala lang yung nangyari eh. Parang ang hindi nangyari at panaginip lang ang lahat. Nung umalis na siya ay bumalik ako sa kwarto. Pagbalik ko sa kama kung saan may nangyari sa aming dalawa ay hinaplos ko ang parting iyon ng kama. Tinanong ko ang sarili ko kung may pagsisisi ba pero wala po akong mahagilap na kahit na ano. Pero naguguluhan pa rin ang utak ko. Hindi pa rin ako sigurado kung ano ba talaga ako, Mama Mia. Ano ba talaga ang kasarian ko? Bakla ba ako o hindi? Hindi ko na maintindihan. Naligo na lang ako. Pilit pinapaanod sa agos ng tubig ang nararamdaman kong kalituhan sa sarili kong pagkatao. Noong mag-alas 12 na ay nag-check out na ako at umuwi na ako sa bahay namin. This time ay hindi na po ako nasasaktan dahil kay Marco, kundi naguguluhan na ako dahil sa kapatid niyang si Ella. Gusto kong kausapin si Ella. Gusto kong tanungin sa kanya kung ayos lang ba sa kanya ang nangyari sa aming dalawa. Kasi di ba nga, siya yung babae. Kung meron mang may nawalan sa amin, siya yun. Babae din naman ako pero sa puso. Pero simula nung araw na bumalik ako sa Batangas ay hindi nagpapakita sa akin si Ella. Kapag chinachat o tinetext ko siya, ay oo, hindi at thumbs up lang ang nire-reply niya at wala ng iba. Ramdam ko ang pag-iwas niya sa akin. Ramdam ko ang paglayo niya sa akin. Hinayaan ko na lang muna siya, Mama Mia, dahil baka tulad ko ay naguguluhan din siya sa nangyayari sa aming dalawa. Hinayaan ko na lang siya para makapag-isip din naman ako. Lumipas pa ang ilang mga araw. Hindi pa rin nagpaparamdam si Ella.
Hindi na rin ako pumupunta sa bahay nila dahil ayokong makita si Marco. Tinext ko si Ella isang araw. Ella, busy ka ba? Pwede ba tayong magkita? Pwede ba tayong mag-usap? Ilang oras akong nag-antay hanggang sa mag-reply siya. Uy, bakla. Sorry busy ako marami akong ginagawa sa office. Sa susunod na lang, sabi niya. After 1 week ay ganun ulit. Nag-message ulit ako sa kanya. Nagtanong ulit ako kung busy ba siya, Mama Mia. Pero sabi niya, busy daw siya. 3 linggo. 3 linggo akong paulit-ulit na nagtatanong sa kanya kung may oras na siya para kausapin ako. Pero laging wala. Laging busy. Laging may ginagawa. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko na lang pinush ang sarili ko sa kanya. Hanggang sa 2 buwan na yon, mula nung nagbatangas kami. 2 buwan na yon mula nung may mangyari sa aming dalawa. Nung may narinig akong usap-usapan sa barkada. Uy, alam niyo na ba yung latest? Tanong ni Jane. Anong latest? Yung friend natin, si Ella. Mama Mia, napantig ang tenga ko nung marinig ko ang pangalan niya. Ewan ko, hindi naman ako dating ganito Pero naramdaman kong kinakabahan ako nung marinig ko ang pangalan ni Ella. Bakit? Anong nangyari kay Ella? Tanong ng isa pa naming kaibigan. Sabi buntis daw. Buntis? Wala namang boyfriend yun. Yun na nga. Yun na nga ang chismis. Sino ang nakabuntis kay Ella? Mama Mia, para po akong binuhusan ng mainit na tubig. Napatayo ako bigla at nagulat ang mga kaibigan ko. Uy bakla, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nilagyan ng sili ang puwet mo? Wala. Naalala ko may gagawin pa pala ako. Sorry paminsan-minsan na nga lang tayong nagkikita. Tapos may gagawin ka pa? Ano ba bakla? Tanong nila. Sorry talaga, babawi ako, promise. Pagkatapos noon ay umalis ako. Hindi ko alam kung saan ako napunta at napadpad sa paglakad-lakad ko, Mama Mia. Gusto kong makapag-isip. Hindi ko malaman kung paano ko haharapin ang balitang iyon. Ang balitang buntis si Ella. At alam ko, ako ang ama ng pinagbubuntis niya, Mama Mia, dahil gaya ng sabi nila, wala naman pong boyfriend si Ella. Ako lang naman yata ang nakakasama niya sa kama. Tinext ko si Ella. Tinanong ko siya. May gusto ka bang sabihin sa akin? O may gusto ka bang pag-usapan natin? Please call me or contact me. Pero hindi nagparamdam si Ella. Parang baliwala lang sa kanya. Hanggang sa marinig ko mula sa mga kaibigan namin na galit daw ang mga magulang ni Ella. Pinipilit daw siya ng mga ito na aminin kung sino ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Ewan ko, Mama Mia, pero bigla yata akong nagkaroon ng tapang ng isang lalaki. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nasa harap ng bahay ni na Ella. Kumakatok. Tao po! Tao po! Oh, Arvin, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco. Nandyan po ba si Ella? Tanong ko nung nakita ko ang mama niya sa likuran niya. Oh, nandito. Pasok ka. Mama Mia, ayaw akong harapin ni Ella. Kaya doon nagduda ng mama niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Ella? Una, buntis ka. Ayaw mong sabihin sa amin kung sino ang ama.
Tapos ngayon itong kaibigan mo ayaw mong harapin? Hanggang sa dumating ang ama ni Ella. May gusto po sana akong sabihin sa inyo, sabi ko. Si Ella ay pinandilatan ako ng mga mata. Ano yun, Arvin? Pati si Marco ay pinandilatan ako ng mata dahil akala niya siguro ay sasabihin ko sa mga magulang niya ang naging relasyon naming dalawa. Pero wala na po akong pakialam kay Marco. Si Ella lang ang concern ko sa panahon na yun, Mama Mia. Ako po ang ama ng dinadala ni Ella. Gulat na gulat si Marco, Mama Mia. Halos lumuwa ang mga mata niya sa lalagyan ng mga ito. Maging ang mga magulang niya ay gulat din dahil alam naman nila na bakla ako. Tumawa pa nga ang papa niya. Ano ba to, Ella? Gusto mo bang panagutan ni Arvin yung dinadala mo? Sabihin mo na ang totoo. Ako po talaga ang ama ng dinadala ni Ella. May nangyari po sa amin nung nagbatangas kaming dalawa. Si Ella noon, Mama Mia, ay umiling-iling na. Hindi mo naman kailangan gawin to, Arvin. Pero gusto ko, Ella. Gusto kong panindigan ka. Gusto kong magpakaama sa batang yan. Pero bakla ka, sabi ni Marco. Akala ko rin bakla ako. Pero dahil sa kapatid mo napagtanto kong malambot lang ang puso ko. Pero lalaki ako, Marco. Mama Mia, pagkasabi ko noon ay natuwa si Ella. Nilapitan niya ako at hinawakan ang kamay ko. Hindi kita pipilitin, Arvin, ha? Pero kung talagang paninindigan mo to, sige, tatanggapin ko. Kahit naiinis ang mga magulang ni Ella kasi bakla ang ama ng apo nila, ay kabaliktaran naman po ang pinakita ng mga magulang ko. Tuwang-tuwa ang mga ito, halos magpapiesta nga sa bahay namin. Tinanong pa nila ako kung pakakasalan ko raw ba si Ella. Sabi ko, oo, Mama Mia. Si Ella naman ay hindi sigurado kung tatanggapin ang alok ko. Dahil sabi niya, sapat na raw sa kanya na maging ama ko sa anak naming dalawa. Hindi ko naman daw kailangan siyang pakasalan. Pero Mama Mia, sigurado na po ako sa puso ko na mahal ko po si Ella. Mahal ko po siya. At kahit babae ang kilos ko, ang puso ko naman ay lalaki at para ito sa kanya. Itinakda ang kasal naming dalawa. Pero bago ang araw na yon ay kinausap ako ni Marco. Galit na galit siya sa akin. Ang akala niya ay ginagantian ko siya at ang kapatid niya ang ginagamit ko. Pero sabi ko sa kanya na nagpapasalamat ako dahil sa kanya ay nakilala ko si Ella. Nakasama ko si Ella. Dahil sa kanya, napagtanto kong si Ella ang para sa akin. Sa ngayon, Mama Mia, ay 1 taon na po mula nung ikinasal kami ni Ella. Pinanganak na rin niya ang baby girl naming dalawa. Hindi ko po masasabing tigasin na ako. Minsan, lumalambot pa rin ang kilos ko. Oo, minsan, may mga nagagwapuhan pa rin akong lalaki. Pero hindi ko po kailanman naisip na ipagpalit ang kung anumang meron sa aming dalawa ni Ella sa mga panandaliang paghanga na yon. Mahal ko po si Ella. At eto po ang kwento naming dalawa. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbasa niyo nitong sulat ko. Nawa po ay marami pa po kayong ma-inspire na mga katulad ko na mag-share ng kanilang mga sariling karanasan dito sa inyong programa. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Arvin.
Ay, nakakatuwa naman ang kwento ni Arvin. Nako, eto talaga ang patunay na love knows no gender. Wala talagang kasarian ang pag-ibig at ang pagmamahalan, ano. Yun talaga ay, kung totoo ang pagmamahalan ninyong dalawa, wala talagang makakapigil na kahit na ano o kahit na sino. Congratulations sa inyong dalawa, Ella at saka Arvin. Nawa nga ay magtuloy-tuloy na ang mabuti ninyong pagsasama at ang masaya ninyong pamilya. Thank you so much sa trust, Arvin, dahil ibinahagi mo dito sa ating programa ang naging kwento ninyong dalawa ni Ella na nakakatuwa at nakakakilig at the same time. Sa mga nakikinig ngayon, naway i-like at i-share nyo ang video na to at mag-subscribe kayo dito sa ating channel at saka i-click nyo ang notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload. Again, humihingi po ako ng dispensa kung wala pong video yung kahapon. Di ko alam kung may video na ito ngayon. Kung may nakikita kayo, edi may video. Kung wala, edi wala. Ganun lang. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na dito sa ating mga subscribers at mga members. Hello ako sa ating mga members dito sa channel natin. Hi kay Benson Boyser. Hello rin kay Smackdax, kay Colleen Bueno, kay Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, kay Freaky, kay Evelyn Kawit, kay Maureen Tugab, kay Dayan Martinez at kay Maria Elena Abe. Maraming salamat sa pagmamahal at walang sawang pagsuporta nitong channel natin. Siyempre, hello din ako sa ating mga subscribers na laging nakikinig at nanonood ng ating programa at hindi nagsiskip ng ads. Thank you so much. Hi kay User Rose. Maraming salamat din kay Margie Flores, kay Lakwacha7760. Hello rin ako kay Zeya, kay Azrara Monira. Hi din kay Clarinel Miguel, maraming salamat. Eileen Wanzo, thank you very much sa pakikinig. Ramona Gonzalez, cutie hot mom, thank you. Hi din ako kay, sino to? Charlene Baclohan, thank you very much. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, nagmamahal, maraming salamat po talaga. Kung meron po kayong gustong sabihin kay Mama Mia for collaborations or anything else, or kung may sarili kayong kwento na nais nyo pong i-share, ayan po ang ating email address sa baba. That's mamamiacdo, mamamiacdo0317@gmail.com. Mag-ingat po kayo palagi and mahal na mahal ko po kayong lahat. Mwah! Love you! Bye!